It is my honor to introduce our esteemed resource speaker for today's graduation ceremony. His journey of excellence began here at Ibo Elementary School, that laid the foundation for his impressive academic career from 2001 to 2007. He continued to excel at Julian Sombilio High School, where he graduated. His pursuit of higher education led him to Bulacan State University, where he studied from 2011 to 2016, developing the skills and knowledge that would propel him into a successful career. Currently, our speaker is making significant contributions as an administrative and finance assistant at the United Nations Development Program. Tama po ba? He also served as procurement management assistant at Department of Environment and Natural Resources. His commitment to education also sees him giving back to his alma mater, Bulacan State University, as part-time instructor. Throughout his journey, our speaker has been recognized for his talents and dedication. He was crowned Hari ng North Sagaray in 2014. Kita naman po, wapong-wapo. He achieved the honor of being the third placer in the prestigious Hari ng Bulacan competition. We are incredibly fortunate to have such a distinguished and our very own with us today. Our very own John Paul S. Biray, who also happened to be anak ng aking kaklase, Kumare Sinaida Biray. Kaya ako'y masaya dahil meron siyang anak na narito ngayon. So again, isang karangalan na ibigay ko sa inyo ang ating panauhing pandangal, John Paul S. Biray. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa kinagalang na punong guro, ginamili si Saracho. Sa isa sa mga kagawad ng barangay, si Ma'am Colleen Noras. Sa Pangulo ng PTA, at Rio. Sa ating pong mga kaguruan, Ma'am, Sir, sa mga panauhin, mga magulang at mag-aaral, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako mag-umpisa, taos-puso po ako nagpapasalamat sa aking pinagtapusan ng elementarya, ang Ipodam Elementary School, sa pagbibigay sa akin ng isang oportunidad upang maibahagi ang aking mga natutunan at karanasan. Noong ako po ay makatanggap ng mensahe galing sa aking guro noong grade 5, si Ma'am Rose Maglaki po, isa sa pinakamabait na teacher. Ako po ay inimbitahan niya maging guest speaker sa araw na ito. Ako po ay may pagkaalinlangan ng una dahil sa aking pananaw, hindi pa po sapat ang aking karanasan upang magbigay ng mensahe at inspirasyon sa inyo mga bata. Gayunpaman, mas nang ibabaw sa akin ang gustuhan at subukan na hindi sayangin ang ganitong pagkakataon. Isa pong malaking karangalan at pribilehiyo ang makapagsalita sa inyong harapan upang makapagbahagi ng aking natutunan at karanasan sa inyo aming mga minamahal na magulang at sa inyo mga kabataan. Alam ko balang araw, din na kayo ang magbibigay ng karangalan sa ating paaralan at syempre sa ating bansa. Sa pagkakataon ito, ay upang batiin ang mga batang ito na magsisipagtapos ng elementarya. Sa inyong pagsisikap na pagtagumpayan nyo ang unang hakbang ninyo sa inyong pag-aaral. Siyempre po, hindi ito magiging posible
kung wala ang tulong ng inyong pangalawang magulang. Na nagpagod gabi-gabi sa paggawa ng lesson plan, paggawa ng may module, sila ang inyong mga guro. Mga bata, maaari ko ba silang lingunin? Sabihin nyo, teacher, ma'am, sir, maraming salamat po. Sa inyong mga proud parents, na madaling araw pa lang gising na upang ipaghanda kayo ng almusal. Sa ating mga papa at mama na araw-araw nagpapagal sa paghahanap buhay upang may pangtusto sa inyong pangangailangan at sa inyong pag-aaral. Sila na handang gawin ang lahat upang makatutong kayo sa paaralan. Mga mag-aaral, tingnan ninyo ang inyong mga magulang. Sa pagkatapos ng programa, sila inyong yakapin at pasalamatan. Pagkatapos ninyong pasalamatan ang mga tumulong sa inyo sa araw na ito, pasalamatan naman ninyo ang inyong mga sarili. Sabihin niyo sa inyong mga sarili, good job sir, job well done. Nais ko rin pong batiin ng mga batang nagkamit ng karangalan, isang papuri ang ibinibigay ko dahil sa inyong matinding pagsisikap upang matamo ang karangalan katulad niya. Gawin niyong inspirasyon ang mga medalyang iyan at mangarap pa at ipagpatuloy ang inyong naumpisahan hanggang makapagtapos kayo ng kolehiyo. At para sa lahat ng estudyante, tandaan niyo na ito pa lang ang umpisa sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Ipagpatuloy ninyo at ipagbayuhin ang mga nasimulan. Nasa inyong kamay ang inyong kinabukasan. Tandaan niyo lamang yung tatlong D. Determinasyon, dedikasyon, at disiplina. Kapag yan pinagsama-sama, kayo ay magtatagumpay at aabutin ang inyong pangarap. Ako po muli ang magpapakilala, intro pa lang po. Ako po si John Paul Biray, anak ni Zenaida Biray at ni Alejandro Biray, o mas kilalang Semi at Boy. Lumaki po ako dito sa Ipodam. Ako po ay nakapagtapos ng elementarya dito sa Ipodam Elementary School. Dati po, 6 na classroom pa lang yun nandito. So, sobrang naninibago lang ako. Noong 2007, at nagtapos ng sekundarya sa Julian B. Subilio High School sa San Mateo. Nagtapos po ako ng kolehiyo sa Bulacan State University sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa United Nations Development Program o UNDP. Ang UNDP po ay isang international organization na may misyong gumawa ng pagbabago sa mga pinakamalalang problema sa ating mundo. Kasama na po dito yung climate change, poverty, peace and resilience, at marami pa pong iba. Sinusulong po namin yung 17 Sustainable Development Goals. Ito po ay 15 taong plano para sa ating lahat. Wala pong may iwan. Isa po sa 15 sustainable goals ay ang peace, justice, and strong institution kung saan po ako ngayon nagtatrabaho. Layunin po ng aming team ay tumulong sa mga biktima ng karahasan at kaguluhan sa Mindanao. Kasi po alam nyo, ang pangunahing biktima tuwing may gera o kaguluhan ay ang mga kabataan. Una pong naapektuhan ay ang mga batang katulad nyo na nagdadamay na hindi na makapag-aral dahil natatakot pumasok sa paaralan dahil may kaguluhan. Yung iba may trauma. At ang pinakamalala, pinaka-nakakalungkot, yung iba nasisira ang pangarap dahil sa mga kaguluhan. Alam niyo, doon ko po nag-isip na ang swerte-swerte natin dito sa bandang Luzon. Kasi hindi po natin nararanasan yung mga bagay niyan. Ang kinakatakot ng mga bata ngayon ay yung mga gigising ng tanghali, malilate, mapapagalitan ng ating teacher. Kaya mga bata, wag po natin itong sayangin. Mag-aral kayong mabuti. Mangarap na balang araw, makukuha mo ang iyong inaasam na diploma. Na balang araw, makakatulong at makapagbigay kayo ng ngiti sa inyong mga magulang. At syempre, kayong new generation ang magiging kinabukasan at magiging sandigan ng ating bansa. Sabi nga ng ating tema, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Kayo ang future ng ating bansa. Pero paano nyo haharapin ang future? Tandaan nyo lamang yung word na future. F-U-T-U-R-E. Bawat letter, bigyan natin ng kahulugan. Umpisa natin sa F. F is for family support.
Sa pagharap sa kinabukasan, kailangan natin ng suporta ng ating pamilya, mga kaibigan, mga guro. Take all the support you need para kahit ano bang pagsubok ang inyong harapin, ito ay inyong malalagpasan kung kayo ay may strong support system. Mga bata, marami pa kayong pagdadaan ng pagsubok habang binabaybay ninyo ang inyong mga pangarap. Pero lagi niyong tatandaan, andyan lagi ang inyong mga magulang, guro at kaibigan, at syempre ang ating Diyos para gabayan kayo ang suportahan. Advice ko lang din po sa mga magulang, alam ko po lagi kayo ang iba sa inyo ay sobrang busy, pero huwag po natin kakalimutan at ugaliin din po natin na kamustahin ang ating mga anak. Kamustahin niyo po lagi lang inyong mga anak. Yung simpleng anak, kamusta ka? Kamusta ang araw mo ngayon? Sobrang lang tulong na po ito sa mga bata. Para pag may problema sila, sa inyo sila unang lalapit. Pangalawa po, you understand the obstacles. Kapag kayo ay may pagsubok na harapin, unawain niyo muna ito. Upang makagawa kayo ng mga hakbang, upang ito ay inyong malagpasan. Ilang ulit niyo muna pag-isipan ang inyong mga gagawing hakbang, upang sa ganon, mataas yung chance natin na malagpasan ang mga balakid na darating sa ating buhay. At kapag alam nyo na at unawaan nyo na yung mga balakid na naharapin, diyan na papasok si T. T, or take the risk. Ano ba yung risk? Sa Tagalog, panganib. Sabi sa atin ng mga magulang natin, lumayo kayo sa panganib, di ba? Kunwari, tumatawid kayo sa tulay. Sasabihin ng inyong mama at papa, huwag ka dyan, baka malaglag ka. Pero sa buhay pala, ang ibig sabihin ng take risk ay makipagsapalaran. Magpakasakali. We need to trust ourselves na kaya natin. Huwag kayong matakot na sumugal sa buhay. Dahil life is all about taking risks or taking chances. Kapag natakot tayong sumubok sa mga bagay na kinakatakot natin, hindi tayo makakarating sa nais natin makamit. And if you take risks, huwag niyong kalimutan yung you. Urge to succeed. U is for urge to succeed. Urge or pilitin. Pilitin natin magtagumpay. Siyempre, andyan ka na. Gawin mo na yung tama. Sabi nga ni Vice Ganda sa Showtime, if you're gonna do it well. Para tayo magtagumpay, maniwala at magtiwala ka sa iyong sarili na kaya mo. Kwento ko lang po, nung nag-aaral ako ng kolehiyo, lingid po sa kaalaman ng lahat, dumaan po kami sa financial crisis. Nagkaroon po kami ng problema sa pera. Yung halos lahat ng kita ng aking magulang, sapat lang para sa pang-araw-araw. Dahil sa sahod lang ng aking ama kami kumukuha ng panggastos na hindi sumasapat sa aking kolehiyo. Nalalo ko po, ang baon ko nung college ako ay 100 pesos. Pero ang pamasahe ko po mula Ipodang hanggang Bulacan State University ay 82 pesos. So may natitira po sa akin na 18. Yun po yung pagkakasyahin ko maghapon para lang maituwid yung araw na yun. So totoo po ito. Doon ko po na-experience yung hirap. Yung mabibili ko lang is kikiam and fishball. Kahit gusto mong bumili ng masarap, hindi ko mabibili kasi kulang yung pera ko, kulang yung baka ko. Pero hindi ko po sinisisi yung parents ko. Bagkus labis po ako sa kanilang nagpapasalamat, kulang po yung words para pasalamatan ko yung aking mga magulang. Ang sobra. Kasi po kahit alam ko hirap na sila that time, mas pinili pa rin nila akong pag-aralin at makapagtapos. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap, makakapagtapos ako. Balang araw, ako naman yung tutulong sa magulang ko. Sabi nga nila, di ba? Obligasyon ng magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak. Ngunit, obligasyon nating mga anak na pagbutihin at magtapos sa ating pag-aaral. So alam na po natin yung kahulugan ng F-U-T-U. Ang kulang na lang ay R and E. R, reward yourself, and E is enjoy the process. Reward yourself. Be kind to yourself. Lagi mo tatandaan na pwede kang magpahinga pag napapagod ka. Pagod na po kayo mo. Mama, lapit na. Rewardan mo yung sarili mo. Bili ka ng mga gusto mo na magpapasaya sa'yo.
Sa ngayon, magpabili muna kayo sa inyong mga mama at papa. Maglaro, magpahinga, lagi niyo tatandaan, deserve niyo yan mga bata. Lastly, enjoy the process. Ito yung isa sa pinakamahalaga, word, enjoy. Minsan kasi sa sobrang focus natin sa goals, nakakalimutan na natin mag-enjoy at magsaya. Tandaan na you always deserve to be happy. Enjoy nyo lang bawat araw na darating sa buhay nyo. Sabi nga nila, the most important thing is to enjoy your life to the fullest. Wala. Tunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit karapatan din nila na magkaroon ng pag-asa na harapin ang kinabukasan. Nasa ating mga magulang at mga guro ang responsibilidad at tiyakin na mayroon sila na kanilang mga pangangailangan upang makamit nila ang gusto nilang marating sa buhay. Huwag po natin silang limitahan kung ano ang kaya pa nilang gawin. Dahil malay natin, isa po sa mga batang ito, naririto ngayon isang maging mahusay na doktor na makapag-invento ng mga lunas sa mga malulubang malulubang sakit. O kaya naman, maging isang presidente na magiging dahilan upang maging number 1 ng Philippines sa buong mundo. Tayong mga magulang at guro ang magbibigay ng pag-asa sa mga kabataan, pag-asa ng bayan upang maging matatag sa pagtatag ng bagong Pilipinas. Muli po, binabati ko ang lahat ng estudyante ang magsisipagtapos ng elementarya. Magandang araw, mabuhay! Tunay nga po kahanga-hanga ang iyong mga karanasan at tagumpay na ibinahagi niyo po sa inyong lahat. Pagbati po, Ginoong John Paul S. Veray. Certificate of Recognition is hereby awarded to Mr. John Paul S. Veray for his invaluable, genuine, and selfless dedication to share his success and inspire Batch 2024 graduate as guest speaker during the 90th commencement exercises held on May 29, 2024 with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, given this 29th day of May 2024 at Ipo Elementary School, Ipodam San Macho, North Sagaray, Bulacan. Signed by Ma'am Elaine C. Saracho, Principal 1, and Dr. Maximo C. Herrera, Schools District Supervisor. Pagbati po, Sir John Paul S. Veray.